Piliin mo yung babaeng asikasuhin ka, itatrato ka bilang lalaki, hindi ka mamaliitin. Hindi ka niya ipe-pressure na makipagsabayan ka sa mga lalaking big time na o mayayaman na. Piliin mo yung babaeng nandyan kahit 0-0 ka pa. Kasi sa totoo lang, kapag nakakuha ka ng ganong klaseng babae na susuportahan ka sa lahat ng pangarap mo sa buhay, laging nandyan sa likod mo, naka-backup sa'yo. Pre, yan yung cheat code para gumanda yung buhay mo. At kapag gumanda na yung buhay mo, isama mo sila. Sila ng mga anak mo. Kasi yung iba sa atin, mga tol, gusto lang natin basta maganda, sexy. Alam mo par, bonus na lang yun eh. Hindi naman forever ganun siya. Hindi forever mo ang bata siya. Dadating yung time na magbabago yung form ng katawan niya. Dadating yung time na magka-stretch mark siya. Dadating yung time na hindi na siya magiging kagaya nung una mo siyang nakilala. Eh paano pag dumating yun? Paano pag dumating yung time na yun na ganun na yung itsura niya, nagbago na? Tapos minahal mo lang siya dahil sa itsura niya, hindi dahil sa ugali niya. Ano mangyayari? Iwan mo. Gahanap ka ng bago, hanap ka ng mas fresh. Pero kung yung kinuha mong babae, sobrang ganda ng personality, wife material par, gagawin lahat para sa'yo. Kayang isakripisyo lahat para sa'yo. Tumanda man yan, magbago man yung itsura niyan, maniwala ka, hindi mo magagawang iwan yan. At syempre, kapag kaya naman niyang gawin lahat yun, huwag mo naman sanang abusuhin. Kasi swerte ka na kapag nakakuha ka ng ganung klaseng babae. Sila yung babae na hindi nila kailangan ng material na bagay. 3 lang ang hinihingi ng mga ganyang klaseng babae: time, effort, at pagmamahal. Yun lang. Tama ba mga madam? Huwag kang bumasa sa itsura, bonus na lang yun. Piliin mo yung mga kasama mo habang buhay. Yung hindi magiging toxic sa buhay mo. Nakuha mo? Let's go and peace out.